Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako po si Augusto. Poto kong palalan. Alam niyo na po siguro kung bakit yun yung pinalanan sa akin. Bale, hindi ko alam kung kakayanin kong ibahagi ng isang bagsakan ang karanasan na ito na ibinahagi sa amin ng lolo ko na karanasan naman ng gawin ko sa tuhod. Na ayon sa kanya, ay isa umanong uri ng pandemya sa isla nila noong mga panahon na yon. Pero ang pandemya na ito ay hindi dahil sa sakit o virus na katulad ng nararanasan natin ngayon. Dahil ayon sa nono o sa tuhod na tawagin na lamang natin sa palalam, Lolo Pico, ay pineste ang lugar nila. Hindi na mga insekto, kundi ng mga nilalang na kung tawagin nga sa mga panahon na yon, aswang. Bago ko simulan ng pinakakwento, mabadbad ko lamang na ang mga detalye na ito ay hindi lamang po ako nakabuo, kundi galing na rin sa mga kapatid ko at sa tatay ko na silang palaging kasama ko kapag nagkikwento ang Lolo Waldo o nubuhay pa ito. Wala na po kaming nanay noon. Bata pa lamang ako. Pawalawa ako sa magkakapatid at ng mga panahon na hikaw si tatay at walang nagbabantay sa amin, ay doon kami na lagi kina lolo at lola habang nakasanla ang lupa namin at si tatay nga malay halos hindi na uhuwi sa pagganap ng mapagkakakitaan. Maganda po kasi ang trabaho ni nanay bago siya nawala noon. Kumbaga, mas madali ang buhay namin dahil mas madiskarte ito kaysa kay tatay. Pero ayun na ang rason kung bakit gabi-gabi ay nagkikwento si lolo at lola ng mga karanasan nila dati. At syempre, nasama na people ang mga karanasan ng tatay at kalulo-lilohan nila. Partikular na ang karanasan ni Lolo Pico, tatay ni Lolo Wando. Walang nabanggit si Lolo Waldo kung anong taon ito naranasan ni Lolo Pico. Pero ayon sa kanya, ito yung mga panahon bago niya nakilala si Lola Milda sa kabilang isla, yung nanay ni Lolo Waldo. Tahimik kumanong nabubuhay noon sila Lolo Pico, ang mga kapatid niya at ang mga magulang niya sa isang isla. Medyo malayo-layo na ang isla na ito sa kinalakihan namin, maging sa kinalakihan ni Lolo Waldo. So bali ayon, paningisda ang pangunain itinabubuhay noon ni na Lolo Pico. At noong mga panahon na yan ay marami ang mga pirata. Kaya hindi lahat ng mga tada doon ay iniiwan sa dalampasigan ang mga bangka nila. Merong liblib na parte ang dagat sa ista nito na nagdudugtong sa ilog at sa dagat. May napakinggan ako na isang kwento tungkol din sa banito. Hindi ko na pumalala kung sa'yo ba o sa ibang channel basta ayon. Doon nila hinahatak yung ibang bangka nila na parang parking na rin nila yon. Maraming mga puno doon, niyog at kung ano-ano pa. Doon nila tinatali ang mga bangkang ito. Safe na rin doon dahil kahit mataas ang tubig kapag bagyo, ay malakas ang apik ng mga puno at tali. At saka isa pa, magubat-gubat ang isang gilid ng ilog na ito. At sa kabila naman ay puro damuhan na magdadala sa iyo paakyat naman sa pinakabukanan ng baryo. So bali pa na Sir Seth, bago tayo dumako sa karanasan mismo ni na Lolo Pico, ay madako muna tayo sa pinaka-karanasan ng mga kabaryo o kaisla nila. Noong mga panahon, kapag walang panganib sa dagat ay malaya talaga sila Lolo Pico na pumalaot para manghuwi ng isda. Isang partikular na gabi, merong grupo ng mga mangisda ang pumalaot noon. Tatlo ba ka sila? Mga magkakapati at madama. Maganda ang panahon ng gabing yon. Kaya nagdesisyon ito mga to na mauna sa ibang kuwapalawat. Tanging ang ilaw na ginagamit nila ay yung apirasong putoy na kawayan na pinaghiwa-hiwayang dulo na merong tela at gas para sa magdamagang ilaw nila noon. Maganda ang binibigay na liwanag ng buwan noon, hindi maulap. Kaya naman para makatipid ay minabuting hindi na nila ito sinindihan. Padipna na sila na milaot noon. Ilang metro na ang layo mula sa dalampasigan. Nang magulat sila sa biglang pablakas konti ng hangin.
Masyang rason para magkaroon ng onting pagkaalon sa dagat. Hindi nila maintindihan yon dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na nangyari ito sa base sa karanasan nila. Tapos maya-maya pa, bigla na lamang nagdilim ang langit. Natural na dabi yun kaya mabilin, di ba? Pero lalo pa nga daw nabilin na para bang nataon na lamang bigla ng mga ipin na ulap sa may taas na may hahabing tulad mo sa sinyalis na magkakaroon ng bagyan noon. Bagay na pinagtataka ng mga pumanaot na nanong-lano na ang mga veterano na sa paninisda. Segundo lamang ang pangyayaring yan dahil bigla na lamang umusob yung ipin na baday sa may taas, pati na ang hangin. Pat maya-maya pa, yung anino o ulap sa taas ay mabilis na gumalaw palayo sa kanila. Pero panapit naman sa may bandang isla. Mula pa dito, parang kumot na lumulutang kaya talagang mapagkakamalan mong ulan o anong iping yon. Hindi na alis ang tingin nila doon, Sir Seth. Pero nagulat sila nang yung pinipipigan nilang maipid na baday na yun sa langit na malinaw sa kanila kahit kalagitnaan ng gabi, ay bigyang gumalaw ang magkabilang gilid noon. At doon nila napagtanto na isa itong ibon. Hindi na iba ang lawin sa isla na ito. Pero mong gabi na yon, nakakasigurado ang mga pumalaot na hindi ito simpleng ibon lang. Dahil bukod sa mas malaki ito kesa sa ordinaryong lawin, ay iba ang lasi ng lipad nito. Ibang-iba sa lawin na paikot-ikot ang ipat. Tapos gabi pa. Tuloy-tuloy itong pumaibaba habang papanapit sa lawat at diretso umanong lumusot sa mga kakahuyan babo na wala. Hindi talakiyan ng komunidad sa isla na ito noon kaya hindi lahat ng parte ay napupuntahan o nadidiskubre. Hindi man normal ay may mga ganitong bagay daw talagang nangyayari sa isla. Malakakaibang hindi mapaliwanag at hindi pa natutuklasan o maipaliwanag noon. Ito ang sinasabing unang pagpapaipa ng mga ganitong nilalang sa isla. Pero bukod pa dito, ay meron pang isang nangyari na ang sabi ng mga nakaranas naman ay nangyari madaling araw o gabi din. Isabing grupo ng mga mangingisda ang lalarda noon para pumalaot. Habang nadayo sila, palay kahuli ng mga aso alaga nila na nakasanayan ng sundan sila sa dalampasigan noon. Kumakahol ang mga ito habang nakatingin sa may lawat. Pinakiramdaman ng mga grupo na ito ang pag-alulong at paggigil na kahol ng mga alaga nila. Gawa na wala naman silang makipang sinyalis na mayroong mga bangka o barko ng mga pirata o kung ano pa. Paalis na rin sila noon. Tapos ay ilang metro na ang layo nila sa dalampasigan nang may mapansin silang paparaping. Dalawang bangka po ito na kasing laki lang binang ginagamit nila sa may paningisda. Sa malayo pa lamang, takang-taka na sila kasi puno ng mga pasahero ang lulan ng mga bangka. Lahat sila nakabalot sa kumot. Pero ang ipinagtataka ng mga taga-isla ay bakit may tig-dalawang ilawan o kandila at ang danaan bawat tao na ito. Gawa ng nagliliwanag do kasi ang bawat isa. Nung makasalubong, dito mas yung komplikadong lahat para sa mga mangingisdang nakakita. Yung dalawang bangka na yun, yung lulan nila ay pigapat na pawa. Kompirmadong nakabalot ng tela ang bawat isa sa kanila. At ang liwalag, hindi galing sa kantina. Bagkos ay wala silang dalada ng mga kanbila o gasera noon. Basta bigla na lamang umanong nawala ang mga bagay na yon. Hindi nila makaninag ang itsura ng mga ito. At tuwid na tuwid pa ang mga upo nila doon sa may bangkang sinasakyan. Kabadong-kabado ang mga mangingisda nung kasi baka hanam mo na. Bibila silang uyubin, di ba? Nakakasigurado sa noon na sa itsura pa lamang at disenyo ng bangka ay hindi ito galing sa mga kasama nila sa isla. Dito, yung pinakamatanda sa mga mangingisda ng isla ay singindihan ng inawan na kawayan. Tanmado itong inilapik ang bangka na pinagsasakyan nila ng anak niya.
Dan may tapat niya konti ang iwanak. Di pa nila napansin na nakapikip lahat ng mga sakay. Ultimo ang nagsasagwan parang hindi umunod bilat ang mga mata. Hindi lang sila sigurado kasi ultimong yung mga ulo ng mga yun ay meron umanong nakatapis o kasama sa mga natakpan ng pelang ipinambabalot nila sa kanilang mga katawan. Magandang gabi sa inyo. Well, na naman pumabito. Malayo pang pistahan o palitan ng produkto. Ano bang inyo at ang ay makikipiloy? Huwi ka ng matanda. Sa malaking boses na isang lalaki na kung ang mga mangisda ng isla ay papanungin ay siguro ang pinakapinuno. Nagsalita ito. Maayos naman daw ang pagkakasabi. Sa malaking boses na nito, nagwika ito ng magandang gabi din sa inyo, Manor. Mangyari ay dadaan lamang kami sa isla para magpahinga. Hindi din naman kami magtatadali o tayo magtadala. Hindi kami mga pirata o bembe. Hindi na umimik ang matanda at ang anak nito. Pero hindi daw sila naniniwalam hindi rebelde ang mga lulan. Dahil kahit amoy tubig dadat ang nalanangap nila sa hangin noon, ay may naamoy ang matanda na lansa. At malaman siya sa pelang ibinabalot ng mga tao yon sa kanilang kataway. Lumalakas ang kutog nila na dugo ang mga ito. Ngayon, himayaan na lamang nila ito pagkatapos ay nagtanga kanya ng hiwalay ng daan. Yung mga aso ng mga tada-isla, sanay po ang mga ito sa amoy ng mga dayuhan. Nakafaramdam sila ng mga amoy na dapat kaamuhan kadayan ng mga namuprodukto at amoy ng mga dapat kahulan. Yun yung mga rebelde. Kaya naman takang-taka mga mangisda na sa pagkakataon na yun. Mula sa danampasidan ay narinig nila ang kahol at hiyaw ng mga alada ni daw aso. Hindi maamo, hindi palaban, kundi parang mga bahab ang buntot na umiiyak pauwi sa kani-kanilang pirahal. Doon na sunod-sunod may nagsimula ang mga kakanibang pangyayari at pambubulabog na mga o anumang hayop o nilalang doon sa isla na yun. Pagmula nang magkaroon ng pagpapakita ang grupo at ang ibon na sinabing lumilipad sa taas ng mga bangka, ay sapling sasapi kang dilema. Magkapahalong inay ang namamayani sa isla nito. Angil, tunog ng mga yabag, iyaan ng mga hayop na sa una. Tanging ang mga hayop, gubat o bundok lamang ang hinana nilang tulog dahil sa wala pa namang nawawala o namamatay na alagang hayop ang mga nandun. Nakakabahala yan, sir. Hindi na lang kasi bago sa kanila ang palalaso. Pero bakit karaliman ng gabi? Bakit grabe naman atang iyak ng mga hayop na parabol dinakapay ng buhay noon? Na umaabot pa ng ilang minuteng hiyaw bago unti-unting matahimik at managutan ng hinina. Noon na nakiramdam lamang ang mga residente. Ilang araw na silang ganito. Yung mga mahihilig naman mga aso lalong-lalo na yung mga malapit sa gubat. Kapag nalalagyo sila sa gawing gubat at bundok, madalas na rin magamoy bulo ng mga naman loob doon. May mga bahid na mga dugo, mga natutumbang puno at ligaw na tanim na hindi mo alam kung sino ang may gawa. At ang mas nakakabahala ay may mga bakas na mga buto na mga balat o banahibo ng mga hayop na hindi man daw ginamitan ng patalim para balatan o hiwain na ayon kay Lolo Waldo. Sa pagkaka-describe ni Lolo Pico, ay maihaharin tulad mo sa basta-basta pinunit lamang ng mga laman sa buto. Wala din bakas na kapoy ng sinbihan o kahit mga pira-piraman lamang na nagpapahiwapig na niluluto ang mga hayop na yon. Nangyari yon sa loob lamang ng ilang araw. Hindi pa umabot ng linggo. Naging usap-usapan ito lalo na at wala naman silang makitang mga rebelde na talagang lalagi sa isla o kung ano. Wala din naman kasing tunog ng barel o kung anong mga sandata ng mga panahon na yon. Madagdag ko lamang, sir, na noong mga kapanahunan ay wala pa talagang kinatawag na punong barangay o kapital. Kumbaga walang hinahalal.
Pero kung sino ang swak na pwedeng maging boses ng mga tao noon at pinagkakatiwalaan o ginagalang ay siyang kinukonsidera na takbuhan ng mga ganitong usapin. At madalas, ang usapin na ito ay mga kalalakihan ang mga nangunguna. Dumalo ang tatay ni Lolo Pico sa pulong. Nung una ay nagagawa naman nilang mag-ikot sa lugar na nasasakop ng mga kabayan pera na lang sa ibang parte ng isla na natatabunan talaga ng mga masukal na kagubatan. Naging kampante sila hanggat wala silang nakikitang bahid ng kung anong posibleng rason. Iniisip na lamang nila na baka lamang siguro mga hayop na nagkakainan, mga namamatay sa sakit tas kinakain ng kapwa, mga ganon. Hanggang sa mangyari itong susunod na karanasan na ibabahagi ko. Kung may mga kabayan o na nakaharap sa bukala ng dalampasigan, meron namang mga kabayan na sa gilid mismo bago ng masukal na gubat. Ito ang madalas magreklamo ng mga ingay noon. Isang partikular na gabi, pang-5 o pang-4 na araw matapos maalarma ang mga tao sa mga namamatay na mga hayop. Itong isang nakatira sa bahay na malapit sa gubat. Naririnig niya umano ang aso niya na umiiyak noon. Yung simpleng haninghing lang. Sinaway niya pa ito dahil sa nakakairita sa tenga. Yung asawa niya kasi ay nagpapahinga noon at maaga pa itong gigising para dalhin ang pinag-harvest nila sa produkto sa dalampasigan para malipat sa kabilang isla. Maya-maya pa, nagsialulungan na yung ibang mga aso. May umaalulong. Naririnig niya yung aso nilang umiiyak pa rin pero napapansin niya na lumalayo ito sa tinitira nila, papunta sa direksyon ng gubat. At sa direksyon din na yon, naririnig nitong may bahay na umaalulong ang iba pang mga kaasuhan. Dahil sa maliwanag naman palagi ang gabi sa isla kapag walang bagyo, sumilip itong may-ari ng asong umiiyak sa may bintana. Kitang-kita niya umano na itong aso nila na may kalakihan din naman at sanay sa paghahabol ng mga hayop, ay parang may kaaway o nakikipagbulu pa sa isang hayop na kawangis din ng aso noon. As in magkadikit silang nagbubuno. Walang angilan. Bita na niya ginising ang asawa niya. Malay niya ba kung anong klaseng hayop yung kaaway ng aso, di ba? Sigurado din sila na hindi aso ng mga kapitbahay yun kasi bihira lang naman mag-away ang mga ito. At kung sakaling mag-away man, talagang nagkakahulan. Bumaba yung lalaking asawa nung magising ito. Ang padre di pamilya at sinilip yon. Dala lang itak, yung ilawan na kawayan at bangkaw o pangtusok sa hayop. Tinawag niya yung aso nila. Doon na tumigil ang pakikipagbuno pero yung alaga nila ay unti-unti na ding nawawala ang iyak noon. Sinubukan pang itaboy ng lalaki itong hayop kung saan nakikibuno ang aso nila. Tumigil. Pero nang itutok ng lalaki yung ilawan doon sa pwesto ng dalawa, nagimbal siya sa nakita. Pasensya na po sa mga listener natin na mga pet lovers. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, kitang-kita nitong lalaki na yung alaga nilang aso na ginagamit nila sa pangangaso ay bagsak na ang katawan. Walang buhay. At kaya iyak lamang ang tanging naririnig nila noon gawa ng ang bunganga nito ay sakmal-sakmal ng isang mabalahibong nilalang. Nagliliwanag ang mga mata. Mahaba at makapal ang buhok na noong tumayo ay mababa lamang ng konti dito sa lalaking may-ari ng aso pero ang tayo at ang pangangatawan ay hindi nalalayo sa matikas na unggoy o tao. Nagkagulo pa ang lahat nang sumigaw ang lalaki na, "Hayop kang demonyo ka. Sino ka at anong ginagawa mo sa isla na ito?" Na siyang rason kung bakit lang nagsiungulan at kahol ang mga asong nasa paligid na para bang naglakas loob na lumalapit sa nilalang ngayon. Dahil sa akala ng lalaki ay kaya niya ito, palapit na rin siya at inaakma ang alinman sa patalim na dala doon sa nilalang na yon. Pero bago pa man siya tuluyang makapasok sa inaatasang gubat ng nilalang, habang nakakabit pa rin sa bibig niya ang katawan ng kawawang aso na yon,
ay mga angil mula naman sa loob ng gubat ang siyang nagpaatras at nagpabahag ng buntot ng ibang mga aso at nagpatigil sa paglalakad ng lalaking yon. Hanggang sa magising na ang iba pang mga kalalakihan, lumiwanag ang buong komunidad sa bawat ilaw na nabuksan at pagkakuway na wala sa dilim ang nilalang at ang asong alaga ng lalaki na siyang ulam na ng nilalang noong gabi din na yon. Gusto pa sana ng mga taong dandon na pasukin ang gubat pero bukod sa hindi sapat ang mga lalaki na nakatira sa hanay ng mga kabayan at nangangamba silang demonyo nga ang nagpapakita na yon, ay magdamag na lamang silang nagbantay hanggang sa sumikat ang araw at ang gubat ay lumiwanag na ulit. Dito na sila pumasok sa may loob. Wala silang nakitang labi o tira ng alagang aso sa gubat na yon. Pero sa loob lamang ng isang araw, yung gubat, tila ba naging libingan na ng kung ano-anong buto ng mga hayop. Nang iba ay may mga natira pang karne at balahibo at halatang ilang araw pa lamang na nabubulok. Humingi ng tulong ang mga tao doon banda sa gubat dahil sa hindi mapaliwanag na fenomena na ito. Pati yung mga nakatira malapit sa dagat ay sumama sa usapin. Siyempre kabilang na ulit ang tatay ni Lolo Pico. Napansin nga nila na sa dilim lamang nagkakaroon ng kakaibang mga pagpaparamdam na ito. At sa umaga, lalo na kapag tirik na tirik ang araw, wala silang mahagilap na kung sino kahit na ginalugad na nila yung malapit sa lugar nila. Isa sa mga ginagalang nilang matanda doon na may matikas pa rin na pangangatawan noong mga panahon na yon, natawagin na lamang nating Naldo, na siyang maraming kakilala sa kabilang isla at masasabing edukado. Ang pinakiusapan nilang mag-relay ng balita kasama pang isang lalaki na parang assistant kumbaga. Hindi naman nagdalawang isip itong si Naldo na akuin yon. Kumbaga hihingi sila ng tulong sa kinauukulan na sumasakop sa isla nila na kung pwede ay paimbestigahan ito. 3 araw mula noon ay maglalayag itong si Naldo. Patuloy pa rin ang ingay, alulong at iyak ng mga hindi alagaing hayop sa paligid na umabot na sa puntong kapag takip silim ay sinasara na ng mga tao ang bahay at ang mga alaga nilang aso, manok, kambing o kung ano pa ay pinapasok na nila sa kanya-kanyang kabahayan. Malinaw ko lamang Sir Seth na walang mga baka o kalabaw dito. Wala pa din kasing kung anong bakod ang mga bahay din doon. Ultimong ang naglalayag palaot kapag gabi para mangisda ay tumigil na muna. Minsanan na lamang kung marami-rami ang maghanap ng isda noon. Kayong yung ibang sumusubok na manlaot ay madalas maliwanag na kung umuuwi. Dahil ang rason, hindi sila makadaong sa dalampasigan ng madilim-dilim pa. Dahil may mga nakikita sila mga asong nakatayo gamit lamang ang dalawang paa. Tapos ay nagbabaga ang mga mata na nakatitig at naglalakad-lakad na parabang hinihintay silang dumuka. Pero ano nga ba ang nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng ganito sa isla nila Lolo Pico? Malalaman po natin sa susunod na parte. Nangyari ang karanasan na ito ni Mama taong 2006. Noong mga panahon na yon, inaya siya ng matalik niyang kaibigan na makapiesta sa may isa sa mga baryo sa may Antique. Maganda at masibol na po yung lugar na ito, Sir Seth. Napapadaan na ng Roro. Nagiging kilala na rin ang lugar na ito. Sa mga taga-Antique po dyan, yung clue dito sa lugar na ito ay madadaanan mo ito bago ka makaakit sa tinatawag nilang Little Baguio ng Antique. Itong lugar na ito ay sa pinsan po ng matalik niyang kaibigan. May kaya ito, Sir Seth, kaya naman talagang aasahan mo na maraming tao ang maiimbitahan sa bahay niya sa araw ng piyestang yon. As in napakaraming bisita dun sa bahay na yon. Subali ganito po yon. Gaya ng sabi ko sa mga unang kwento ko, si Mama yung tipo ng babae na mataas ang dungan niya. Kumbaga, hindi basta-basta nalalapitan ng mga tao o elemento na may hindi magandang balak.
mapaaswang man yan, o mga nilalang sa tabi-tabi. Pero kasi Sir Seth, meron ding paniniwala sa amin na kapag nabuntis ka at nanganak ka, yung dunga na yon, unti-unti din pong bumababa o humihina. Sa madaling salita, mas madali nang mabati si mama ng kung ano-anong mga elemento. Ganon. Kaya nga noong nanganak si mama, pinapaalalahanan siya lagi ni Lola na magpabatak ng dungan noon. O magpaangat ng dungan ba? Hindi ko lang alam, Sir Seth, kung paano ginagawa yun, pero yun nga, sa mga listeners, baka may alam kayo kung paano yon. Salamat. So ayun na nga, diba? Nasa bahay na sila. Inaya siya ng kaibigan niya na doon na sila kumuha ng pagkain sa may kusina noon. Dahil sa bukod sa napakaraming bisitang kumukuha ng pagkain doon sa dining o sa kung saan inilalatad ang handa nila, mas mainit o mas bagong hango ang mga luto doon sa kusina. Pero bago yun, Sir Seth, gawa nga ng itong si mama ay nauuhaw noon. Naganap muna siya ng maiinom. Tubig. Hindi po kasi umiinom ng kape o soft drink si mama noon kasi po acidic po siya. Kaya purong tubig ang hinahanap niya noon. Nakakuha naman daw sila sa water dispenser. Itong kasama ni mama na kaibigan niya na si tita. Nainom na po niya yung tubig niya noon at iniwan na niya yung baso doon sa latagan. Si mama naman, hindi niya daw nagalaw kaagad yung baso na nilagyan niya ng tubig noon. Hindi niya naubos inumin yon. Gawa ng niyaya nga siya ni tita na kumuha ng pagkain doon sa kusina. Ngayon, Sir Seth, gaya ng sabi ko, napakaraming bisita doon. Halo-halo at hindi mo kilala. At hindi mo alam kung saan galing ang mga yon. Kanya-kanyang kuha. Kanya-kanyang kain. Sa bandang water dispenser pa lamang daw sila noon. Nang bigla na lamang binulungan ni tita si mama habang nakatitig sa isa sa mga bisita doon. Matanda itong tinititigan niya. Ang sabi ni tita, "Day, huwag kang lalapit sa matandang yan kasi bali-balitang aswang umano yan." Sabi naman ni mama noon, hindi naman daw siya lumalapit doon. Saglit na ipinatong ni mama yung baso niya ng tubig nung niyaya nga siya ni tita na kumuha ng pagkain sa may kusina. Yun nga lang, Sir Seth, nawala umano sa isip nila yon dahil nga sa medyo overwhelmed yung crowd, kumbaga. Maya-maya pa, tinawag ng matanda si mama. Tapos sabi nito, "Iha, yung tubig mo, iniwan mo." Parang nang sinabi umano yun ng matanda, dali-dali namang kinuha ni mama yung baso niya at sa kanya ininom ang natitirang tubig doon. Nakita ito ni tita pero late reaction lamang siya, kumbaga. Paubos na yung tubig sa baso noon. Di lumapit ngayon si tita kay mama, diba? Sinita niya kung bakit niya pa ininom yon. Iniwan niya yun saglit, diba? Baka mamaya, nalawayan niya ng matandang yon. Ito namang si mama siguro, na-realize niya yung nagawa niya noon. Di sabi niya, "Bakit hindi mo ako pinigilan kaagad?" Sabi naman ni tita, "Sinabihan na kita kanina, diba?" Ang sagot ni mama, sana daw sinabi ni tita na wag nang inumin yung tubig na yon. Kumbaga, nagsisiyan pa sila noon. Nung huli, nag-assume na lamang sila na sana wala. Walang nilagay. Walang tinulong laway sa baso na yon. Natapos naman ang buong araw na yun na okay ang lahat. Nakauwi ng maayos si mama. Makalipas ang 2 araw, ito na. Nung una, ang akala ni mama, umaatake lamang yung acid niya noon. Gawa ng isa nga ito sa mga sinyalis yung paglalaway. Pag tumataas kasi yung acid level mo, Sir Seth, laway ka ng laway noon. Yun nga lang talaga, ang ipinagtataka ni mama noon. Uminom na siya ng gamot, mga pangontra-acid o kung ano pa, pero hindi mawala-wala ang paglalaway niya na ito. Tapos yung paglalaway niya,
umaatake lamang kapag pumapatak na yung dapit hapon noon. Paglubog ng araw, o mga pasado 6:00 na. Ang ginawa ni Mama, kumukuha siya ng maliit na towel. Nilalagay niya yun sa gilid ng bunganga niya, pansalo sa laway na tulo ng tulo noon. Sobrang lapot daw noon. At animoy parang malapot na dakta na hindi napuputol. Naalala ko tali mga ibang mga sender mo, Sir Seth, na talagang hindi napuputol yung mga laway nila kapag nayanggaw sila. Pinatutuhanan po yun ni Mama dahil sa kanya mismo nangyari yon. Kaya ang ginagawa ni Mama noong mga panahon na yon, gawa nga ng hirap na hirap siya. Hindi niya makontrol ang sarili niya na tumuwad o nakatuwad noon. Sa mga aswang, di ba, madalas nating nakikita o naririnig na ganun ang pwesto nila. Sa pagpapaliwanag naman ni Mama, kaya wala na siyang choice kundi tumuwad noon. Gawa ng hindi niya makontrol ang laway niya. Kapag hindi daw tumuwad si Mama, yung laway, yung hindi maputol-putol na laway na yon, naiipon sa may lalamunan niya at hindi siya makahinga ng maayos. Ganun pala talaga yun, oh. Kapag nagsimula ka ng maglaway na hindi mo mapigil, napapatuwad ka na lang. At hindi mo rin magawang malunok yun kasi bumabalik at bumabalik palabas sa bibig mo at namumuo pa. Kahit simpleng pagtuwid lamang umano ng likuran, sir, nahihirapan ng huminga si Mama noon. Umabot ang nararamdaman na ito ni Mama ng mga 3 araw. Hanggang sa mapansin na nga ito ng tito ko. Sabi ng tito ko, parang iba na yan ah. Bakit hindi ka mag-check up? Sabi naman ni Mama, acid lang daw yon. Normal sa kanya. Bakit pa siya magpapa-check up? Nakasanayan na niya yon. Tapos ito pa, Sir Seth. 2006 yun, gaya ng sabi ko kanina. Yung mga pinsan ko noon, mga maliliit pa. Nasa 2 taon at 1 taong gulang. Sabi ni Mama, kapag nakikita niya umano ang mga batang yun na maliliit, kahit na hindi pa niya lapitan, ang bango-bango daw. Yung parang gusto niyang kagatin. Nanggigigil kumbaga. Daig mo pa umano ang makakaamoy ng paborito mong pagkain noon. Napansin daw ito kagad ni Mama noon. Kaya naman inamin niya na rin ito kina tito at sa mga magulang niya. Sinabihan siya na sa manggagamot o albularyo siya dumiretso imbis na sa doktor noon. Ang ginawa nila Mama, meron kaming albularyo na kakilala noon pero nung time na maranasan ni Mama ito, patay na yon. Pero meron pang ni-refer sa kanya na isang matandang manggagamot din. Noong mga panahon na yon, medyo may kalakasan pa din yung albularyo na ito. Dinala siya doon ni Papa. Papasok pa lamang daw sila noon. Bigla agad nagsalita yung albularyo na, "Nako, medyo malakas ang may gawa sa'yo niyan." Nagtataka si Mama kung ano ang ibig sabihin ng matandang yon. Tapos ito pa, Sir Seth. Bukod dun sa nararamdaman ni Mama, noong akma na silang papasok sa bahay ng manggagamot, tanging si Mama lamang umano yung pinayagan ng manggagamot na tumuloy noon. Hinarang at hindi pinayagan si Papa na sumunod sa loob ng bahay niya. Bakit? Ganito kasi yan, Sir Seth. Ayon sa manggagamot, hindi daw pwedeng pumasok si Papa dahil hindi rin pwedeng pumasok ang mga kasama niya. Yung sumusunod sa kanya. Kaya diba, sila lamang naman ni Mama ang pumunta doon. Yun pala, bukod sa kanilang dalawa ay meron pang nakikita ang manggagamot na sumusunod kay Papa noon. Ito kasing si Papa, may tinatawag ito na busalian. Sa mga listeners natin na hindi nakakaalam sa tinatawag na busalian, ito umano yung mga nilalang na isinumpa ng Diyos noong unang panahon. Tumira sila sa ilalim ng lupa. At kapag nagkataon na magugustuhan ka o matipuhan ka, ay nagiging gabay mo umano ito. At syempre, ang tanging makakakita lamang sa mga ito ay yung mga may angking kakayahan.
mga manggagamot, mga may sixth sense, at kung sino-sino pang nakakakita ng mga bagay na hindi normal. Ayon pa kay Papa, mga mukhang tao din umano ang mga ito, pero hindi sila nakikita ng ordinaryo mga tao. Malalakas din umano ang mga ito at kadalasan mababait at protective na klase ng gabay, Sir Seth. Sinabihan nga ng albularyo si Papa na sa labas lang siya noon. Hindi siya pwedeng pumasok sa loob dahil sasama yung mga busalian o ang mga gabay niya na ito. At dahil sa asawa nga ni Papa si Mama, pati si Mama ay pinoprotektahan ng mga ito at posible pang mangialam sa panggagamot ng albularyo at hindi maisaayos ng albularyo ang ritual na gagawin. Habang nasa labas si Papa at si Mama naman ay nasa loob ng bahay na manggagamot, napapansin daw ni Mama na patingin-tingin sa labas ang albularyo na ito. Tapos maya-maya pa, nabulong niya pa kay Mama na, nagtawag pa sila. Sa madaling salita, Sir Seth, yung dalawang gabay o busalian ni Papa, dumami pa. Pinalibutan na halos yung bahay ng manggagamot dahil siguro naisip na mga ito na baka kung ano ang mangyari kay Mama noon. Yun nga lang talaga, hanggat hindi nakakapasok si Papa sa loob, hindi din umano makakapasok ang mga yon. May nilagay pa yung matanda na dahon-dahon. Kinalat niya sa labas ng pinto para lang makasigurado na hindi makakapasok ang mga ito para mangialam sa kung anumang ritual o pagpapagamot ang gagawin niya kay Mama noon. Nagsimula ng bumulong ang matanda sa hawak-hawak nitong banawan, kung tawagin. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay uri ng mutya na kulay puti at kasing laki ng itlog, pero sintigas ng bato. Matapos niyang bulungan ang banawan, ay sa kanya ito nilatag at hinagod sa tiyan ni Mama. At pagkalapat niya ng batong yan, Sir Seth, sa maniwala man kayo o sa hindi, bigla na lamang nakaramdam si Mama na merong gumagalaw sa may bandang sikmura niya. Sa loob mismo, sa mga laman loob niya. Ramdam na ramdam ni Mama yung paggalaw na yon. Na ultimong yung lalamunan niya nagsimula ng mairita na para bang may gusto siyang idigay o iluwanon. Sinabi pang diretsa na manggagamot no na mabuti na lamang at pumunta kaagad si Mama sa kanya. Dahil nagsisimula na umanong magkapugad sa loob ng tiyan niya noon. Yung itinanim sa kanya ng aswang. Pag inabot pa umano yun ng isang araw, mapipisa yung meron sa pugad na yon. Magiging isang mariit na itim na ibon. At yun na, doon na magiging danap na aswang ang Mama ko. Matapos kang magdasal na manggagamot, kumuha ito ng palangganang may tubig noon. Walang iniluwa si Mama, maliban sa malalapot at mabahong laway. Pero pagkahugot ng banawan sa tiyan ni Mama, may sumabay umanong mga kumpul-kumpul ng buhok sa bato. Magkakahalong kulay itim at puting hiblayon. Tapos ay may mga kahoy-kahoy na parang pugad, na kung tawagin ng manggagamot ay kurimo. Na ayon sa manggagamot ay may edad ng araw ang may gawa nito kay Mama. Base na rin sa kulay ng buhok. Malakas daw ang matanda. Tinggasan kung tawagin sa amin. Kung sa English pa, Sir Seth, aggressive kumbaga. May plano daw talaga itong gawing aswang si Mama noon. At miyanggaw siya sa pamamagitan ng tubig. Kung ano yung pinatak dun sa tubig, laway, o baka yung mismong daliri ng aswang ay may laway at pinatak o sinawsaw doon sa baso ni Mama. Medyo kadiri, di ba? Pero kumpirmado, Sir Seth. Kumpirmado na nakuha nga ito ni Mama doon sa pakikipagpiesta. Gawa ng doon lang naman niya naalala na tanging nakainom siya ng tubig bago niya maramdaman ang mga sintomas na yon. Matapos noon, naging maayos naman na si Mama. Umuwi sila na wala na talaga.
Wala na yung paglalaway, wala na yung takam niya sa mga pinsan ko. Dito ay pinaalalahanan ulit siya na magpabatak na ng dungan pero hindi pa rin niya ginawa nun. Sa mga nakarinig na nga ng mga kwento na ibinahagi ko dito, alam niya na matigas talaga ang ulo ni Mama. At dahil din dito, nayanggaw na naman po siya sa pangalawang beses, Sir Seth. Taong 2017 naman ito nangyari. Nagbakasyon ang lolo at lola ko noon galing sa US. Noong mga panahon na ito, hindi alam nila Mama na nagsisimula na yung dementia ni Lolo. By the way, Sir Seth, pumanaw na po si Lolo nung Nobyembre nung nakaraang taon. Bali pagka-uwi nga nila noong 2017, nag-hire po sila ng katulong noon. Taga sa amin din. Malapit siya sa ancestral house namin sa Iloilo. Sinabihan na pala noon si Mama ng mga pinsan niya at yung mga asawa ng pinsan nila na bakit daw yun yung kinuhang kasambahay. Yung nanay ng katulong na yon. Apo yun sa tuhod ni Teniente Gimo na taga-Dueñas sa Iloilo. Kilala niya naman kung sino si Teniente Gimo, di ba? Bantog na aswang yan. Sabi naman ni Mama noon, yung nanay naman daw yun, Sir Seth, tsaka buhay pa yung nanay niya. Kung sakaling aswang man o may lahing aswang man yung nanay nito, siguro naman hindi pa niya napapasa yun sa anak niya. Tsaka isa pa, napakahirap pong maghanap ng katulong o kasambahay ng mga panahon na yon. Hindi po nang papigil si Mama na kunin yun pero pinaalalahanan na siya na ganun nga ang lahi ng mga yon. Isang partikular na araw, naiwan si Lolo doon sa bahay gawa ng si Mama at Lola umalis. Namili umano sila noon. Pagka-uwi nila, nagulat sila nang nawala yung kasambahay na yon. Nung pinasok nila si Lolo o Tatay sa loob ng kwarto, ang sabi nito ni Tatay, pinaalis niya umano yung kasambahay na yon. Sabi naman ni Mama, bakit niya pinalis mahirap maghanap ng katulong ngayon. Ayon kay Lolo, bastos daw yung kasambahay na yon. Pumasok ito ng kwarto nang hindi kumakatok. At pagkapasok daw sa kwarto ay bigla umano itong sumampa sa may higaan at tumabi kay Lolo noon. At kung anuman ang ginagawa ng kasambahay na yon, paniguradong may plano itong hindi maganda, sabi niya. Nung time na yon, hindi rin talaga palalabas si Lolo ng bahay. Nasa higaan lamang siya gawa ng nagsisimula na nga po siyang maging makakalimutin noon. Silabihan naman ni Mama si Lolo na baka hindi niya lang napansin pero ay naman kay Lolo, imposible daw yun gawa ng hindi naman siya tulog noon. Kinahapunan, bumalik yung kasambahay na ito. Sinabi niya naman na umalis nga siya saglit gawa ng nagalit na si Lolo sa kanya. Pinagsabihan ni Mama si Neneng, yung kasambahay, kung bakit nga siya pumapasok doon sa kwarto nila Lolo, bawal na bawal siya doon. Kusina at sala lamang ang pinapalinis sa kasambahay na ito. Ultimo kasing banyo ng kwarto nila Lolo, si Mama na yung naglilinis, Sir Seth, kasi medyo maselan nga sila Lolo sa ibang tao noon. Lalo na't kakarating lamang nila noon. Yung mga boxes na dala nila, nakatiwangwang lamang sa kwarto. Tapos may mga makakalagang gamit sila doon. Kaya yon, pinagsabihan na lamang siya na sa ulit-ulit ay wag nang pumasok doon. Ayon kay Mama, kahit daw hindi natin alam na mga normal na tao na may sakit nga ang mga matatanda, kagaya ng sitwasyon ni Lolo. Ibang-iba umano ang mga may sakit sa pang-amoy na mga nilalang na ito. Mababango sila kumbaga. Naisip na lamang nila na baka gustong tampungin ng babaeng yun si Lolo. Na sa madaling salita, aswangin kumbaga. Dahil sa ayaw nga ni Lolo na manatili doon yung babae, dahil iba ang pakiramdam ni Lolo doon. At dahil sa mahirap din naman makahanap ng katuwang doon. Ang ginagawa na lamang nila ay sa umaga nila pinapapunta at pinapalinis ng bahay. Hindi din naman kasi siya nagluluto. Yung asawa ni Tito yung cook doon kasi masarap pagluto yon.
Naka-isang linggo lamang ang babae na ito doon sa bahay namin, Sir Seth. Ganito kasi ang nangyari noon. Sina lolo at lola, hindi po yan umiinom ng tap water. Nakasanayan na rin kasi nilang bumili ng mga bottled water noon. Normal na yun sa mga nasalay sa ibang bansa, ika nga. Ito namang si mama ganun din. Mahina kasi talaga yung sikmura namin. Bukod kasi sa acidic si mama, konting dumi lamang ng iniinom niya ay sumasama na talaga yung sikmura. Kaya nga takang-taka siya nung inabutan siya ni Neneng ng baso ng tubig habang kumakain isang araw. Eh di si mama sabi niya, bakit yan? Kasi di ba sa bote ako umiinom. Namilit daw talaga si Neneng noon, Sir Seth. Sabi na, sige na, inumin mo na. Malinis ito. Galing ito sa ref. Ewan ko ba kay mama, hindi na nadala. Aba, ininom niya po yung tubig na yon. Sumunod na araw ay sinundo ni Papa si mama para umuwi ng Antique. Doon sa kwentong tindera ng alimasag, alam niya naman ang trabaho ni Papa, diba? May kasama naman ang kamag-anak sina lolo at lola kapag naiwan sila sa ancestral house namin sa Iloilo. Umuwi si mama sa Antique para naman makita yung kapatid ko at yung manukan nila noon. Sumakto nung nandun na siya sa Antique, Sir Seth. Umatake na naman yung acid niya. Naglalaway na naman siya ng napakalapot noon. Dito sa parting to, naalala niya yung unang karanasan niya patungkol dito. Kaparehas na kaparehas kasi noon. Kaya naman ang ginawa ni mama ay pumunta siya kaagad sa albularyo na gumamot sa kanya nung una. Medyo okay pa yung matanda noon na manggagamot. Yan kasi sir, bedridden na yon. Nakahiga na lang. Ang sabi sa kanya ng manggagamot, hindi ka na nadala. Uli-uli. Kapag may magbibigay sa'yo ng inumin o pagkain na hindi nakatakip tapos hindi mo kilala masyado ang taong yon. At lalong-lalo na pinaghihinalaan yung angkan na may lahing aswang. Wag na wag mong iinumin o kakainin. Inulit-ulit ng matanda ang ritual. At kagaya ng una, buhok din ang nahugot niya doon pero sa pagkakataon na yun ay itim na itim yung buhok. Na ibig sabihin ay batang-bata pa umano yung gumawa ng yanggaw kay mama. Wala pa daw pugad yon. Hindi gaya ng mga nakaraan. Bagong-bago pa lamang kasi sa tiyan ni mama, ani ng matandang yon. Ang ginawa ni mama, kinabukasan matapos siyang magpagamot. Bumalik agad siya ng Iloilo. Andun si Neneng nung araw na yon. Nagparinig si mama noon habang kausap ang pinsan niya na, ayun nga, nagpagamot siya sa albularyo. Nanayanggaw siya. Natotoo nga ang sinabi ng pinsan niya na dapat ay hindi siya nagbitiwala sa mga aswang. Nung hapon din na yon, Sir Seth, nagpaalam ang katulong na manghihiram ng pera kay mama. Advance ang sahod pampagamot umano ng nanay niyang may sakit noon. Pero noong mga sumunod na araw, hindi na ito bumalik pa. Ito namang sumunod na nangyari. Kumbaga ayon sa manggagamot, habulin talaga siya ng aswang. Pero hindi yung tipong aaswangin kundi yung tipong yayanggawin. Itong nangyari kay Mama Sir Seth ay 4 days ago lamang po ito bago ko ipadala itong voice recording ko. Meron daw doong mga bagong yanggaw sa lugar namin. Akalain mo, modernong panahon na pero kasi napakarami ng mga bago doon sa lugar namin na hindi mo na talaga makikilala. Galing sa ibang baryo pang iba. At yung mga tinatayuan ng mga bahay nila ay yung mga malalapit sa talon o sa mga ilog. Itong kaibigan ni mama na kakamatay lamang ang asawa noon. Kung naaalala niyo yung kasama niya sa piyesta kanina. Naisipan nga ni mama na dalawin yon. Kinamusta ni mama at tumawag pa ako kay mama noon gawa ng matapos ngang pumunta ni mama sa lamay noon. Hindi na umano bumababa yung blood pressure niya. Uminom na siya ng gamot pero ayaw daw talaga. Sabi ko kay mama, magpa-laboratory na siya o kung ano ang hindi normal. Yun nga Sir Seth,
Matapos nga niyang manggaling sa lamay, sumakit na daw talaga ang ulo niya noon. Tapos kapag gabi, sinusumpong siya ng pagtaas ng BP kahit na nakainom na siya ng pang-maintenance niya. Tumawag siya sa doktor niya at sinabihan siya na doblehin yung dose ng gamot niya noon. Pero niya sabi ko, mag-request siya ng laboratory. Ginawa naman ni Mama yon. Pero ko takang-taka si Doc kasi normal lahat ng resulta noon. BP niya lang po ang hindi bumababa, kumbaga. Walang indikasyon. Dahil nga doon, naisip ko na baka hindi na pang medicinal yung problema. Lalo na, at naaalala ko na yung lugar nung kaibigan niya na yon. Mariit kong tawagin. Nasa Tagalog ay may mga kakaibang mga nilalang doon. O may mga nilalang sa tabi-tabi kong tawagin. Sabi nga ng isang manggagamot, sir, tirahan daw yung bahay nun ng kaibigan ni Mama ng mga nilalang na kung tawagin ay idadalmon. Yung mga masasamang elemento, masasamang diwende, laman lupa, at kung ano-ano pa. Meron pa ngang white lady dun eh. Sinabihan ko si Mama noon na baka may nakuha siya dun sa lugar gawa nga ng mula lang nanganak siya. Bumaba na yung dungan niya at madali na siyang mabati ng kung ano-ano mga elemento, di ba? Nagpatingin si Mama sa albularyo. Refer ito ng kaibigan niya. Kasi yung albularyo kanina na nag-alis ng yang daw kay Mama, matandang-matanda na at nakahiga na lang. Hindi na nakapanggagamot kumbaga. Sa bayan po yung manggagamot na ni-refer ng kaibigan. At magaling na magaling umano ito. Alam mo yung sabi na manggagamot sa kanya. Paglalabas daw ng bahay si Mama, dapat palaging may dalang luya kasi lapitin daw talaga si Mama. Madaling matipuan ng mga nilalang. Ayon sa albularyo, malakas daw yung klase ng aswang na may gawa noon kay Mama. Dito rin nalaman ni Mama na para sa albularyo yon, may dalawang uri ng aswang. Aswang sa tao at aswang sa talon. Kapag aswang sa tao, mga aswang na nasa paligid, mga nayanggaw, may lahi, yung kayang mag-anyong tao, yung mga nakikisalamuha sa mga normal na tao. Kapag aswang naman sa talon, yun yung mga pakalat-kalat sa gubat, sa ilog, yung mga malalayo sa tao. At ito mga aswang sa talon ay yung mga hindi nagbabalat kayong mga tao noon. Pag nakikita mo sila, anyong aswang talaga. Yun ang sir, hindi kasi natanong ni Mama kung alin sa dalawang aswang yung umano sa kanya noon. Pero malakas umano ito at hindi daw siya tatantanan hanggat hindi nagkakaroon ng pangontra si Mama noon. Kaya ang ginawa ng albularyo na ito, ginuhitan si Mama ng luya sa ulo ng 5 beses. At sinabihan si Mama na ting lalabas ng bahay ay gagawin niya yon at maglalagay pa siya ng luya sa katawan. Huwag sa bulsa, kundi dapat ay yung nakadikit mismo sa balat ni Mama noon. Kahit sumasagi, ayos na. Pinapalaga din si Mama ng bayabas at araw-araw niya itong iinumin. Dahil ayon sa manggagamot, hindi kaaya-aya ang amoy ng pinakuluang bayabas sa mga aswang. Sinabihan ko rin si Mama na maglagay ng asin sa palibot ng bahay. Tsaka ngayon, malinis na rin yung paligid ng bahay namin, Sir Seth. Hindi tulad ng dati na mapuno. Pinahawan kasi ni Papa yung paligid noon. Subali ayun po, ginagawa naman ni Mama yung sabi sa kanya na manggagamot noon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po nagpapabatak si Mama ng dungan niya. Gawa nga ng marami na rin siyang nararamdaman ngayon. Ang sabi kasi nila, kapag nagpabatak ka ng dungan at mahina ang katawan mo, maaaring lalala yung sakit mo o bibigay ang katawan mo. Kaya ang tanging ginagawa na lamang ni Mama ay pangontra na lamang talaga sa mga aswang. Itago niya na lamang po ako sa palalaw. Curvy. Itong ibabahagi kong kwento ay patungkol sa personal kong karanasan.
Sa mga unang taon nito ng dekada 90, sa lugar namin sa may palay. Nga pala, ang mga mababanggit na mga palalan, ginamit ko lang. Alam niyo na siguro kung bakit. Reputasyon kasi ng pamilya ko nakasalalay dito. Bagay na dapat kong protektahan. Nagdadalamhati kami ng mga panahon na yon dahil namatay ang Lola Isidra. Napagpuan na lamang itong wala ng buhay sa ilalim ng silong ng bahay nito sa bukid ng palayan. Iniisip lamang na baka hinimatay lamang ito at hindi na nagising pa. O hindi naman te. Natutulog lamang yan sa silong tapos sinatae. Yun din ang mga opinyon ng mga kapatid ng tatay ko. Sa side kasi ng tatay Romano ko ito si Lola. Hindi pina-imbalsamo ang Lola. Gawa nung may nasabi daw ito sa viewing ko nung nabubuhay pa siya. Na kapag pumanaw siya ba ng araw, huwag imbalsamuhin. Higit sa lahat, doon lang siya magpapalibing sa gilid ng bahay kung saan ito ang tirahan ng abuelo ko. Launan namatay si Lolo. Namatay yung gawa nung nagkaroon ng kabalayan. Natagpuan yung bunker niya malapit sa isang layon na maraming taga na libak. Tapos, may napatay din siya. Bali, nakapanabla o nakapamatas kung kawarin sa amin. O yun na ba? Kahit yun ang kahilingan ni Lola, binigyan pa rin namin siya ng magandang libing. In people, maganda ang kanyang kabaong. Pero doon pa rin sa gilid ng bahay inilibing. Ang kamera sa bahay ng Lola ay itong tiyo ko na binata pa. Si Tio Rambo. Lamis ko ang Lola. Pakabait nito sa akin at sobrang panabiro. Sa tuwing wala akong klase noon, makikita ako doon lang sa bahay. Lawiwili ako sa Lola ko. Mas gugustuhin ko pa na makasama siya labi kaysa sa mga magulang ko na parang may mga sariling mundo. Hindi kasi halos kumikibo sa bahay namin. Yun tipong ang tapahimik nilang dalawa. Pagkatapos ko ng high school, nagpaalam ako na doon ako magbabakasyon sa lugar ng lola ko. Bali nasa bayan kami banda. Tapos isang sakali ng nahabal, makakarating na sa pahanan ng lola. Plano ko noon ay mawad 2 buwan na bakasyon. Pumayag naman ang mga magulang ko. Ayun naman na tuloy yun pero iba ang pumuwad sa akin. Pinapanuya ko noon ni Pia Maribel. Ang sabi nito ay may hindi daw maganda ang nangyari sa bahay ni Lola. Mas maigi daw na umuwira ako. Siyempre, naglipa na ang mga katanungan ko noon. Pero hindi naman ako masagot ng diretsyo. Basta, umuwi ako. Hanggang sa sumabat ang Pio Rambo noon, siya na daw ang bahala sa akin. Hanggat naroroon daw siya, ay walang mangyayaring hindi maganda. Gulong-gulo ang isip ko noon. Ano ba talaga? Bakit may hindi magandang nangyayari? Misa sa kanila ay hindi makasagot ng diretsyo. Yung people, yumilis ng papsa. Padatang halata na may inililihim sa akin doon. Siyempre may pakot ako kasi nga makikita naman sa mukha nilang pagkabrisa. Pero noong tumamba rin ako roon ng mga 3 araw, wala namang kakaiba. Maliban na lamang sa palaisindi ng kandila ng Pio Rambo sa puntod ng lola. Nangyayari ito pagsapit ng pakipsilim. Kung minsan pa, dun ito natutuloy sa mismong ibabaw ng puntod. Napapadako ako noon sa mga pinsan ko. Sa kapatid ng lolo ko na si Lolo Arding na pibapang kaanak. Alam niyo lahat sila sa tingin ko, madaalan na sa akin. Ang kapatid ng lona ko ay pangalanan nating Lolo Arbing.
Takang-taka ako na may halong gulat nang sabihin ito sa akin na, Don Corvi, wag na wag kang lalabas ng bahay sa gabi ha. Hanggat maaari sa noob lang. At kung may maririnig ka mga kadiskas, hayaan mo na. Bakit po no? Tanong ko naman. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mamani na lang na sa tingin ng iba ay hindi totoo. Pero Bomer, nasa labas ng bahay ng yola mo. As well, maniwala ka sa akin. At sumunod ka sa kung anong sasabihin ng Tio Rambo mo. Hindi ako nakapagsalita. Napalala ako noon. Naniniwala naman ako na may aswang. Doon pumasok sa isipan ko na baka ito ang dahilan. Baka yun ang bumabagabak sa isipan ni Pia at Pio ko habang nanonoon ako sa bahay. Pag-uwi ko, trinangta ko si Pio. Tako, aswang nga ba ang dahilan? Napapalala siya at natanong sa kung saan ko daw nakuha ang istorya. Sinabi ko ang totoo na kay Dono Arab din ito. Dito na inamin ng tiyo ko ang lahat nun. Totoo o mano, lamahi aswang na gabi-gabing umaaligid sa bahay ng lola. Yun umano ang totoong dahilan. At tama ako. Dagdag ng tiyo. Huwag daw akong mag-alala dahil hindi naman daw ako sasaktan. Basta wag lang akong lumabas ng bahay sa gabi nun. Malinaw na malinaw ang litanyan yon. Naroroon ng takot siyempre. Pero malakas ang kurisidad ko noon kaya nagka-interes ako. Gusto kong masilayan kung ano ba talaga ito aswang. Mga ilang gabi na akong nakikiramdam doon. Natutulog ako ng maaga pero sa mga sumunod hindi na. Ten ko nalaman na siya kaidaliman ng gabi. May parang tao na nabiyahalakad sa labas. Doon ko din nalaman na itong si Tio. Gising sa mga oras na ito. Naroroon siya nakapwesto sa may beranda. Ito kasing bahay ni Lola Sir Sep. Isang panapag lang pero nakaalat ng halos isang tindig ng tao ang side sa lupa. Medyo malaki ito gawa ng. May 2 silib yun. Malawak na salap beranda. Ang salig nito ay gawa sa tabla. Ang mga bahay na makikita sa malapit ay ang mga bahay ng tiya at tiyo ko. Bale, tatko sila doon ng mga kapatid ng tatay ko. At ikam si Tio Rambo ang pinakamanapit. Ito din ang tumira na sa bahay ng Lona dahil kailangan mapangalagaan niya. Ang mumuo ko pa sa abuan ng lupa ay ang mga saging, niyog, tawayan at mga taning na mahogany. Nasisirit ko ang Pio. May bit-bit siyang itak nun. Nakikita ko talaga ang pagsimawat ng mukha niya. Maya-maya pa, madsalita ito mabisa. Pero nagulat ako. Gawa ng lang. Huwag na huwag tayo makalapit na husto. Hindi kayo makakauwi sa inyo kapag ginawa niyo. Ten ko napagtanto na aswang ang kausap niya. Akala ko'y nag-iisa namang ito. Pero base sa pananalita ni Tio, para marami. Binuksan ko ng konti ang bintala. Sinilip ko ang labas. Nakikita ko ang puntod ni Lola. Pero sa unahan ay may naaaninag ako ng mga figura ng tao. 4 yun. Nasa magkakaibang posisyon. May nakaupo sa lupa. May parang nakadapa habang nakatuwad. At yung 2, magkatabi na wari nag-uusap. Gaya ng sinabi ko, may ilaw sa likuran banda. Doon mismo sa tapat ng kuntot. Kaya nasisirayan ko sila nun. Kabadong-kabado ako nun. Hindi ko inaalis ang paningin sa mga ito.
hanggang sa lumapit yung nakadapa sa lupa. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Nang amaan ito ng liwanag, napaihiya o sa sobrang kilabot. Nakahubot-hubad yun. Mabalahibo ang bibdib. Yung mga mata, parang sa pusa. Litaw na litaw ang amag nito na nagpakulay bilaw. Hindi ko mawari ang mukha ko Basta napakapanik niya. Yung bibig ay parang umaabot sa tena ang laki. Nakita ko ang tiyo na buwaba ng bahay. Parang hihiwalay na ko ng kaluluwa. Lalo na nang komprontay ng tiyo yon. Inambahan pa yun ang pagtadar habang ninumura. Ilang sandali pa, may dumating. Asawa ni Tiyo Maribel. May galang baril yun. Yung bang bitambor. Yung kalibre 38. O batras yung aswang nun. Hanggang sa naglaho, kasabay na kasama niya. Naririnig ko ang pag-uusap ni Tiyo at ang asawa ni Tiyo Maribel. Ang hindi ba daw ako noon pinapauwi? Sabi naman ng Tiyo, hinahayaan niya ako dahil ikakaligaya ko ang pagpuslit doon sa bahay. Ayon naman sa asawa ng Tiyo Maribel, huwag ko manong antayin na mangharas na mga aswang na yun at baka madamay pa ako. Hindi na nagsalita si Tiyo. Wala itong tagtugon. Hanggang sa pag-akit ng bahay nito, mabilis akong umiga sa atre at nagtulog-tulugan. Akala ko'y papasokin sa silid niya. Dampingnan ko ba? Naroroon pala sa bukanan ng pinto nakatipik sa akin noon. Nakita mo ba? Narinig ko yung pagkalabog sa silid Alam kong gising ka. Opo, nakita ko po. Nakakatakot sila. Diyan marami. Ano ba talaga, bakit sila dumadalaw sa bahay? Matapos kong makapagsalita ay naupo si Pio sa katre. Nakipagpitigan sa akin nun. Yun bang may malalim na iniisip at parang nadaralaman. Tumangkin, kultura at ang kanaki ng pagiging aswal. Bali ang dugo mo, may nalalalantay na dugo ng aswal. Totoo to. At ang pinangdalinan ng aswal, yung inawala mo. Pero inibigitan ng lola mo. Pinagtanggol hanggang sa ito din ang nadindenglan kung bakit siya namatay nun. Alam mo, marami kang hindi alam. Pero napapanahon na siguro para malaman mo para kahit papalo. Mapalatag ka. Po, magiging aswang din po ba ako? Aswang din po ba rin tatay ko? Sa yan ni Tia at isa pang kapatid niya. Mga aswang din po ba yun? Tanong ko nun. Pero ang sabi ng Tiyo Rambo, hindi daw. Hindi ibig sabihin na kultura at angkan kami ng aswal. Aswang na ang lahat. Iisa lamang ang aswang sa pamilya. At ito ay walang iba, kundi si Lola. Tinawag niyang aman kami ng aswang dahil nga padubo kami ng lola no. At isa sa amin ay pwedeng sumunod sa kanya. Dagdag ng Tiyo, ang lola ko daw ay kinatataot ang aswang sa lugar ng palay. Maraming atraso ito sa kapwa aswang. Kaya lang mamatay ito. Pagkakataon naman ng mga kalaban para gumanti sa pamilya ni Lola. Maging ang labi ng Lola o ay baka kunin. Kaya na yun binabantayan. Maraming sinabi sa akin ng Tiyo. At dumating sa punto na sinabi nga rin ang totoong bagilan sa pagkamatay ni Lola. Ang totoo o mano, alam ng mga magulang ko ang bagilan. Lalo na si tatay. Maraming mga nakikiosyo sa noon kasi na matinog na aswang si Lola. Para palabasin na walang kinasasangkutang kababalagan. Kung kaya naman ginawan nila ng paraan ng pagkamatay nito. Para hindi isipin ng mga tao na baka ipinasa sa anak ang pagiging aswanggan. You never. Miladay sa silong at pinalabas din ang inatake lang. May mawahabilin ng Lola bago mamatay.
lahat ng mga anak nito pinatawag. Ang dahilan, gustong ipasa sa anak ang pagiging aswang. Hindi daw kasi pwedeng mangyanggaw ang sariling kaanak kapag hindi pa mamamatay. Ang pagpasa ng isang aswal ay paglipat ng binhi. Itong binhi naman na ito ay iniinap-inatan namin. Kung sino ang nagtatanggalan nito, siya ang pupropekta sa legasiya at buong angkan namin. Ako ang tumanggap pamangkin. Ako ang huling aswan sa angkan namin. Nasa katawan ko na yung binhi. Parang butulong ng sampalok yung laki. Isa ako sa dahilan kung bakit yung dumadalaw dito. Yung aswang. Hindi pa ako buong aswang. Gusto nilang patayin ako bago dumating ang araw na yon. Dahil sa oras na maging buo na ako, hindi na nila ako magagalaw pa. Ang katay mo sanang sasano kaso ako ang umako kasi nga may pamilya si Kuya Romano. Ako na lang. Hindi naman talaga ako mag-asawa eh. Takot na takot ako ng Sir Seth. Isipin niyo, yung kasama ko pala sa bahay. Aswang. Naroon na rin at wala na ako mapagpipilian o hindi pa niwalaan at tanggapin yun. Pinanong ko ang tiyo ko kailan siya magiging buo. Ay naman sa kanya, mga ilang araw na lamang ay magiging ganap na siya. Pero wag daw ako mag-alala dahil hindi siya yung people aswang na mapanalasa. Isa lamang umano siyang bantay sa pamilya. Parang gusto kong umuwi na sa malapuntaw yon. Lasabila ko nang sabihin iyapin ako ng piho pero ewan ko ba kung bakit parang may pumipigil sa akin. Hernim, sa sarili ko. Sa tingin ko ayun na ang kurisidad melikas na sabi malataro. Nanapili pa rin ako noon pero bawat sandali ay nakatuon ang sipad kao sa tiyo. Binabantayan ko siya palagi. Hindi ako umaalis. Naabuntot lamang ako sa kanya. Saan siya pupunta, siya kasama ako. Gaya ng sinabi niya, ang aswang sa amin ay bantay ng angkan. Kaya nararamdaman ko noon na bagamat aswang siya. Ligtas ang pakiramdam ko. Naniniwala talaga ako dahil si Kiyo ay para lang binsilola kabait. Maging ang pagiging para biro nito, nakuha niya alolang ugali. Napatunayan ko na hindi malingit sa mga tao ito doon sa lugar. Nakikita ko ang pagkairam nila sa tiyo ko. Yung tipong kapag napapadaan kami sa isang lugar, nagsisipasok sa bahay. Kumaga, walang silbi yung ginawa nilang pagpokon o ring pagkamatay ng lola. Takot pa rin yung mga tao. Nagtatanong-tanong ako kay Kiyo patungkol sa uri ng aswang doon. Kasi nga, sa kabuoang pagkakaintindi ko, parang magkakaiba mala ito. Doon pa rin sa sinabi nito na hindi katulad si Kiyo ng ibang aswang. Dahil nga bantay siya kumpara sa iba. E di yun, di ba? Magkakaiba la. Gawa ng mga dumalaw sa amin ay 4 yon. At walang nabanggit sa akin ang tiyo na malabantay yon. Bagkos, kaaway ni Lola. Dagdag pa niya, namumukod na ni Omano ang pagiging aswang ng Lola. Ayon kay Pio, marami Omanong klase ng aswang. Ang nasa pamilya namin ay tinatawag na busawa. O yung sa mga taga-pakinig natin. Siguro, pamilyaran na kayo sa katagang balbali. Ito yung klase umano ng busaw na may kakayanang matapatan ng labilidad ng mga naghahari-hariang aswang. Dabarasan naman sa mga busaw, ang kinakain ay yung mga patay. Mapahayop o mapatao man. Pero naiiba ang nasanahin naming gawa naman. Daya namin kumain ng normal. Yung mga kumakain ng patay, ito yung mga busaw na gala at hindi nagabayan mula ng pagkabata hanggang sa tuluyan ng naging aswang nun. Karamihan sa mga ito ay nakatira sa gubat. Sa busaw umano ang abilidad na sobrang biyasa sa rindaw. Parang
Mahika na napaka-imposible ko tutuusin. Nagtanong ako kay Tiyo ano about lasing kakaya ng pamlinglaw ang ibig niyo sabihin? Ayon kay Tiyo, ang pagpapalit ng isang labi umano. Yung tipong pinapalitan ng labi na nasa lamoy ng isang bahagi ng kahoy. Pero naroroon pa rin ang wanis ng labi na yun. Pero ang totoo, kahoy melan yun nawa ng ninakaw na ng isang busaw. Pwede bing palitan ng puno ng saging. Kaya bing mag-anyong hayop ang isang busaw. Ibon, manok, pusa, baboy, aso at marami pan iba. Malalaman naman ang isang busaw sa amoy nito. Lalo na sa anyong aswang. Anong amoy po? Tanong ko nun. Ang sabi naman ng tiyo nun, hindi ko daw magugustuhan ito. Saka na lamang niya ipapakita sa akin kung bakit siya may kakaibang samyo. Sa oras na maging ganap na siya. Sa mga puntong yun umano ay umuugat pang binhi sa katawan niya. Yanggaw umano ang tawag sa kanya. Proseso bago maging buo. Ang iba umanong yanggaw ay hindi kontrolado ang sarili. Kung siya pa umano ay isang karaniwang busaw, magiging baliw siya sa pagkakataong niya. At kakain itin ng karne ng patay. Pero walang nangyayari sa kanya. Indikasyon na kaya niyang dalhin ng pagiging yanggaw nun. Kung gusto ko umanong matunghayan ang anyo niya, ipapaipan niya ito sa akin. Pero ang hiling niya, huwag ako matakot. Nakakapanabik kong tutuusin pero sa kabila na lahat, natatakot ako, Sir Seth. Pero tumango ako nun. Sinabi kong gusto kong matunghayan. 3 araw. 3 araw mula noon ay doon ko na natunghayan ng lahat. At talagang muli akong napaihi noon nang hindi ko mapigilan ang katawan ko sa pilabot. Panay ubo nitong si Tio Rambo. Napakatigas ng ubo niya. Kapa ng kapa sa dibdib na parabang na binadain na sobrang sakit mon. Maliban pa diyan, pinagpapawisan siya. Basang-basa sa pawis at hindi napapakalinon. Silusuntok niya pa ang haligi sa silong loon. Aragang nayayanig yung bahari na para bang may kung anong sumapi dito. Tuwamlo sa ilalim ng agban ng biranda. May tabon sa baluwagan at hindi siya makikita ng sino man at may dumaan. Maliban na lamang kapag pumasok sa may silong doon. Naroroon si Pia Maribela. Balisa ito at nakatipid lamang ay Tiyo. Gabi yon. Sa pagkakaalala ko ay pasado 8:00 na. Hanggang sa napaupo sa lupa ang Tiyo at nanghingi ng tubig nun. Dali-dali naman akong nautusan noon at yun na. Kumuha ako ng isang pitsyel. Mantapin niyo, halos maubos siya ni Tiyo. Walang kontrol ang pag-inom niya na wari-bari. Uhaw na uhaw. Nakakapon kasi ang tubig at tumaabot pa sa ilong niya. Si Ian noon ay nagmungtahi ito na pumasok daw ako sa silid ko. Tanong ko naman, ano ang nangyayari? Basta, hindi mo magugustuhan na makikita mo. Matapos makapagsalita ng Pia, siwagi ka agad sa isip ko na baka ito na yung pagiging ganap ng Pio. Sinabi ko sa Pia ko na gusto kong makita yon. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya, Ape. Nagkausap na kami. Alam mo na ang katotohanan. Sigurado ka ba, Jim Rambo? Ikaw ba, Ada? Kirby, kumuha ka ng kumot. Ibigay mo sa kanya. Mamaya nang manlalamig yan. Tsing ka ng sisiro, Rambo. Baka mag-iba mo pa yung bahay ng nanay at tatay. Sige na, pamangkin. Kumuha ka na ng kumot. Dali-dali akong kumuha ng kumot man. Hindi ko alam kung bakit lalamigin.
noong inabot ko na ito kay Dio. Sos Mariosep, napakapangit ng mukha niya. Kitang-kita ko yun. Aalis sana ako kaso hinablot niya naman ako. Pinatabi sa kung saan siya nakaupo. Manhinginig ako gawa ng para pa na siyang diablo. May banahibo siya dito banda sa may barikat. Pero mas makapal kumpara doon sa mga nakita kong bumisipang mga aswang. Humaba binumbok ng tiyo. Tapos yung mga kuko niya, ang iipim, maging sa mga daliri nga sa para. Dito sa mukha naman, yung pisngi niya ay lumapad ng konti nun. Pero yung mga mata niya, kulay puti tapos maliit lamang ang pintik. Malayo siya kumpara doon sa balapusang mata ng mga aswang doon. Humahanos at nagtaagipit o nadirarab yung mga ngipin niya. Mainip din ang pakiramdam ko habang katabi siya nun. As in, maalinsangan. Pero wala namang amoy na hindi kaaya-aya. Maliban na lamang sa lansa ng dugo. Pero hindi naman ganoon karala. Pero dun nakikita kong hirap na hirap siya nun. Nakatalukbong pa ng kumot. Napatanong ako sa isip. Maimip pero nilalamig. Anong ibig sabihin nun? Mga isang oras din yung pagdurusa ko sa kilabot. Namalayan ko na lamang na kumalma na ang paghina niya. Tapos ang lalim ng mga mata. Pero nasaan yung tao na? Yung people sobrang stress ang itsura. Labsalita ang tiyo. Sabi pa nito, sapat na ba umanayon para sa paningin ko? O gusto ko pang matunghayan? And gaano siya kabagsik? Emiling na ko nun. May bagsik pa pala. Last na pagkakaintindi ko. Ito yung kung paano siya pumatay. Huwag na po, tiyo. Sod na ako po doon. Huwag po kayong manggugulat Baka mabaliw ako pag nagtada nun. Hinataki pa ako kanina kipan natatakot na lang ako Parang gusto kita pamangkin. Parang gusto kita. Gusto kita maring tagahalili ng binhi. Natutuwa ako sa'yo dahil sa tingin ko. Mabuti ka at nakuha mo ang pagiging dugo ng lola mo. Masyadong inosente at nakakatawa. Ako po? Ako yung susunod? Loko, lalayas ako dito sa palay. Hindi yun ako matatagpuan pa. Upantag ang tiyo Pumili ka na lang po ng iba na may kapareho mo ng abikain. Yung parang baliw, Bim. Reklamo ko naman. Pero ang sabi niya ay ako mano ang gusto niya. Pero tumanggi ako ng tumanggi. Nabanggit ko pala na magpapakamatay na lamang ako. Para nang kaming magkaibigan habang nag-uusap. Ito kasing si Pio Sir Zef. Magaan ang loob at malaya akong nakapagpahayag ng saloobin ko. Kumbaga, prangkahan at ginagawa niya itong katatawanan. Kaya gustong-gusto ko siya. Gaya ng sinabi ko, wala silang pinag-iba ni Lola. Sana alala ko, makalipas ng ilang araw, nagpaalam na ako nun. Nauuwi na ako. Nakikita ko kasi sa mga kinikilos ng tiyo na parang may gagawin sa akin. Nagpaparinig ito na mamayang gabi daw. Magpapakita siya ulit sa akin sa ganong anyo. Ipapakita niya raw sa akin kung paano niya patayin kapag nahuli niyang aswang na dumadalaw sa bahay. Siyempre, alam kong matatakot lamang ako kaya yon. Nagpaalam ako na uuwi na lang. Pinigilan niya ako dahil may pupuntahan kami na kaanak. Kami lang dalawa dahil sa may karawan daw doon at nais akong makita ng kaanak kong nasa kabilang nayon lang. Huwag ko daw itong tanggihan. Wala naman akong nagawa nun kung hindi ang pumayag. Kung totoo yon, dapat lang paunlakan. Kawalang respeto kapag tinanggihan
Ganun kasi ang nakagisnan ko, Sir Seth. Yung tipong kapag may pagtitipon, talagang pumupunta ang mga magulang ko kapag iniimbitahan nun. Dala nila ako mula pa nung bata ako. Pinapaalalahanan ako lagi noon na lahat ng kaanak namin ay bigyan ng pagpupugay at respeto. Huwag magmataas. Isipin ang pagpapakumbaba lagi. Dahil sino ang tutulong na iba sa oras ng kagipitan? Kaanak rin lang naman. Naniniwala ako doon gawa ng yun po yung totoo. Kapag namatayan, sino ang tutulong? Kaanak lamang din, di ba? Merong panakanakang kaibigan pero yung kaanak, kasama natin sila sa pagdadalamhati. Ayun na nga, nanatili ako pero pagkatapos noon, uuwi na ako. Sinabi ko talaga yun kay Tiyo. Alam niyo ba kung anong nangyari? Dinala lang naman ako ng tiyo ko sa kapwa niya busaw. Yung busaw na gala at nakatira sa liblib na gubat. Ang nakita ko ay higit pa sa karumal-dumal na krimen. Anong sabi ng tiyo? Dapat ko lang daw makita ang kaibahan niya sa kapwa niya busaw nun. Bali ganitong nangyari. Naligo ako. Maganda ang suot kong damit. Ito yung binili ng nanay ko sa Iloilo, na Levi's ang brand. Nagpabango pa ako. Yung uso noon na Paris Interlude or Paris Interlude. Inaantay ako ng tiyo sa labas. Wala siyang suot na maayos. Nakapambahay lang. Hindi pa nga ata naliligo at talagang nagtaka ako noon. Sabi niya naman, nasanay na siyang ganoon ang kasuotan. Yung tipong kaswal lang. Hindi naman ako nagreklamo. Ako lamang ang pinagtitinginan ng mga kaanak namin doon habang napapadaan kami sa may lupain. Saan ba daw ako pupunta? At ang gara umano ng suot ko. Hindi naman ako pinagtatanggol ng tiyo. Natawa pa ito. Banas ako pero tiniis ko na lamang yon. Sabi ko sa sarili ko, bukas na bukas din ay uuwi ako. Takip silim na noon at napapansin kong tila hindi naman kami patungo sa kabilang nayon. Pasukal ng pasukal ang dinadaanan namin at alam kong ang tatagusan ng lugar, isang sementeryo. Kako, saan kami pupunta? Kasi nga, yung duro ng tiyo ko ay sa ibang direksyon yon noong nagkausap kami. Hindi naman nagsasalita ito. Yung tipong parang matatawa na yung mukha niya. Talagang galit ako at kinukulit siya nun. Hanggang sa yun na nga ang sinabi niya, Sir Seth. Ipapakita lamang daw niya ang kaibahan niya sa kapwa busaw nun. Ipapakita niya sa akin kung ano ang ginagawa ng mga ito kumpara sa ginagawa niya. Busaw ako at may nararamdaman akong kauri kung nagmamasid sa atin. Yang mga yan, may atraso ang lola mo. Yung lola mo, tinatabla ang kauri basta mali yung ginagawa. Ngayon, kapag umuwi ka, wala kang proteksyon sa akin at malamang sasaktan ka. Siyempre, mga hanggat yung mga yan. Masakit ang kagat ng busaw pamangkin. Malaki ang bibig. Kayang isubo yung ulo mo. Takot ni Tito sa akin nun. Hindi na lamang ako kumibo pa. Pero alam kong pinagkakatuwaan na ako nito. Nung malapit na kami sa sementeryo, pumuslit kami sa isang banda. Sumuksok sa madamo na hindi makikita ng kung sino. Nagtanong ako sa kung ano ba ang gagawin niya. Hindi siya nagsalita nun. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Garapa na kulay itim. Naaamoy ko dito yung parang singaw sa imburnal. Napakabaho nun. Hanggang sa biluksan niya ang takip at nagbuhos sa kanyang palad sa kung anong laman ng garapa. Na siyang sumabog ang amoy sa mukha ko. Parang dinamita sa lala ang baho nito. Hindi ko mawari kung dumiba o patay na hayop ang amoy. Basta,
Nakakasulasok yon. Nawala ang amoy ng pabango ko. Tinalo ng samyo nun. Napasuka pa nga ako nang itapat niya sa ilong ko yung bunganga ng garapa. Talagang sumagi pa sa labi ko. Napamura ako at namuntikan ko siyang masuntok. Nakangisi na parang natutuwa pa. Ito na yung sinasabi kong amoy ng isang busaw. Mas malala yung amoy ko kumpara sa iba. O di ba? Nagtanong ka sa akin patungkol dito. O ayan, nagustuhan mo ba? Matapos niyang makapagsalita, ipinahid niya ito sa kanyang katawan. Sa leeg, sa dibdib, sa mukha, sa mga singit, sa kanyang ano. Basta, pati yung ano niya pinahiran niya. Para akong hihimatayin doon. Wala nang matinong hangin sa lugar. Gusto kong umalis pero hinahatak niya naman ako. Huwag daw akong aalis noon. Maya-maya pa ay unti-unting nagbabago sa paningin ko ang tiyo. Nag-anyong aswang siya sa harapan ko. Pero hindi yung tipong hirap na hirap noon. Nakangisi yun. Nakabungad talaga mukha nito. Ayon sa kanya, ang gamit daw noong langis ay pangpalabas ng aswang sa katawan niya. Nagtanong ako kung bakit nakapag-anyong aswang siya noon nang hindi niya ginagamit yon. Galit na galit ako eh. Baka kasi sinadya niya yon dahil naroroon ako sa tabi niya. Baka gusto niya lang na paamoy sa akin yon. Hindi ko na ipaliwanag sa'yo. Yun ang unang labas ng anyo ko dahil nabuo ng bini sa katawan ko. Pero pagkatapos noon, babalik na ako sa normal. Kailangan kong gamitin itong langis para maging ganun ulit ako. Malakas ako kahit hindi nagaan yung aswang. Pero mas malakas kapag nasa anyo na talaga. Mas umaantig ang kabangisan ko at kagustuhan pumatay. Paliwanag ni Tiyo. Dagdag niya, isa ding gamit ng pamahid ay pambulag sa kapwa aswang. Ang pang-amoy kasi ng isang aswang umano, kapag nasa anyo ng halimaw, namumutawi lamang rito ang pagkain, lalo na sa mga sanggol na nasa sinapupunan, sa mga taong napapagala, sa mga hayop at sa mga bangkay. Kaya hindi siya papansinin ng mga ito sa oras na makalapit siya sa kapwa aswang. Maliban na lang sa pag-amoy ng isang tao, talagang malalaman ka agad na may aswang sa paligid nun. Nakakalito, Sir Seth. Hindi daw mamamataan ng kapwa niya aswang. Sa amoy na yon, hindi ko alam kung totoo ba ang pinagsasasabi niya na iba ang pang-amoy ng kapwa aswang. Kung kaya na itatago nila ang sarili sa mga ito sa oras na magpahid sila nun. Dito sa puntong ito ay hindi ako kumbinsido. Pero doon din sa puntong yon, ang ginagamit para maging aswang. Naniniwala ako doon. Pagkatapos noon ay naglakad si Tiyo. Hindi ito nagsasalita. Walang sabi-sabing tumayo at tumalis. Ako naman ay walang magawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Para bang nasanay na lamang ako sa amoy niya ng mga panahon na yon. Katagalan kasi naging normal na lamang sa ilong ko ito. Nung makarating kami sa bulwagan ng sementeryo, nagmungkahi ang Tiyo na mag-antay muna kami ng mga ilang saglit nun. Kasi nga daw, mamaya pa darating ang ibang aswang. Madilim. Pero may ilaw naman doon sa kanto ng sementeryo. Hindi na ako nagsasalita sa kanya. Wala na akong reklamo. Ang sinabi niyang saglit lang, tiin ko, mga 12:00 na yon. Sobrang tagal kaming nagantay. Saka pa lamang siya nagsabi na sumunod daw ako sa kanya. Mabilis siyang gumapang. Parang baboy ramo na nakarating kaagad sa likod ng isang puntod. 2 umano ang aswang sa loob ng sementeryong yon.
Nagtanong naman ako sa kung anong ginagawa ng mga ito. Siyempre, kakain. Isang beses sa isang buwan sila kumakain ng bangkay. Kadalasan, mga ninakaw nila sa mga lamay at dinadala sa sementeryo. Dito lang kasi nila tinatago yung mga tira nila eh. Tinatago sa mga puntod. Kung minsan kapag Pag hindi sinuwerte magnakaw kinakakalkal nila yung puntod ng bagong libing. Nasabi ko naman sa yung katangian na magaling man din lang, di ba? Ito na yung araw na yon. Pakiramdam ko may dadukot na naman na labi sa lamay ang mga hinayupak na yan. Bakit niyo po alam, Tiyo? Hindi pa naman natin nakikita. Matalas ang panimin ko, Kirby. Malakas yung pangamoy. Malakas ang pakiramdam ko. Kahit na nagtatago ang mga yan, alam ko ang ginagawa nila. Teka. Di ba sabi mo na gumagamit din sila ng kagaya ng ipinahid mo na parang dumi ng tao? Di pa depensa yun sa kapwa aswang na katulad mo? Bakit niyo po alam? O di ba sinabi ko na, naiiba ang uri ng busaw na meron ng angka natin. Mas malakas at kayang pantayan ang mga naghahari ang aswang. Katulayan, yung busaw, nabibilang sa pinakamababang uri yan. Pero yung nasa angka natin, namumukod tangi. Huwag ka na magtakang dugyot ka. Ako lang ang kayang kumilati sa kanya. Pero hindi nila ako kayang alamin saan yung aswang. Naniwala na lamang ako noon sa sinabi ni Tiyo. Para na rin mapanatag ako. Kesa naman balutin ko ang isip ko ng puro katanungan na magpapabagabag lamang ng gusto. Maya-maya'y pumanhik si Tiyo. Hinila niya ako sa ibabaw ng puntod na para lang bumitbit ng laruan nun. Napakalakas niya. Inangat niya ang kamay at nakaduro ang daliri sa likod ng isang kapilya. Doon daw kami pupunta para mas malinaw sa aking mga mata ang mga aswang nun. Huwag lamang daw ako lalayo dahil kapag nangyari yon, maaamoy ako ng busaw doon. Dumikit lamang umano ako sa kanya para maikubli ko daw ang sarili ko sa pinahid niya. Naubod ng baho. Nagpatalon-talon kami sa ibabaw ng mga puntod hanggang sa makarating doon sa may kapilya. Nakita ko ang dalawang nilalang. Parang mga taong graso nun. Nakayuko ang mga ito na para bang may pinagkakaabalahan. Pag-akyat namin sa gilid ng kapilya, doon ko nakita ang kalahati ng labi ng tao. Napasuka ako agad, unang bungad pa lamang. Dahil ang katawan na yon, mula pusod pa itaas na lang ang natira sa kanya. Wala na mga iba. Wala ng paa. Yung bituka ay nagkabuhol-buhol sa lupa. Walang dugo yon. Para bang pinakayong karne. Yung isang aswang, hinihila ang isang kamay na tila ba bubunutin ito. Habang yung isa naman, nakasubsob ang mukha nito doon sa may kaputol. Kitang-kita ko talaga ang karumal-dumal na yon. Alam kong isang bangkay yun na galing sa lamay dahil nakita ko ang barong sa gilid lang ng labi. May makeup pa nga yan Ang sabi ng Tiyo, yun daw ang kaibahan nila. Hindi siya kumakain ng tao. Hindi halang ang bituka niya. Dagdag pa niya, na bukod sa kaibahan umano niya sa nakikita ko, may papatunayan pa si Tiyo nun. Bigla na lamang itong bumaba. Lumundag yun na siyang ikinagulat ng dalawang nilalang. Para bang mga baliw itong gumagapang. Yung muka, napakadumi, nakakadiri. Sinunggaban ito ni Tiyo pero nakita kong sinapak niya lamang ito. Mabilis na inipit ang leg at nabali yon. Dahilang mabilis itong binawian ng buhay. Habang yung isa naman, sinubukang tumakas pero hinabol yun ng Tiyo at narinig ko na lamang doon ang pag-ungol. Maya-maya lang,
Kinakaladkad na ng Tiyo Rambo ang labi ng nilalang. Siya lamang ang nagligtit sa mga ito. Sinuksok niya lang doon sa giniba niyang puntod. Tapos ay tinabunan ang butas ng lupa. Kasama na doon ang kaputol ng bangkay ng isang tao. Walang ano-anong lumisan kaagad kami sa lugar. Ang sabi nito, kahit papano'y nakatulong siya sa mga tao. Hindi lang pagproteksyon sa sariling pamilya. Hindi biro ang mawala ang totoong pinaglalamayan, Sirsa. Kumbaga pinalitan lamang ng bahagi ng saging. Tapos ay kinain na ng aswang ang labi nito. Mga 1 linggo ang himingi ng Tiyo para sa pananatili ko pa noon. Ipapakita niya raw sa akin kung paano niya patayin yung dumadalaw sa amin. Kapag hindi na bumisita, siya ang bibisita sa mga ito. Kasama ako. Sabi ko naman, bukas ay uuwi na talaga ako. Wala na akong pake sa kung anong pinagsasasabi niyang prinsipyo. Maganda ang adikain ng Tiyo pero nakakatakot yon. Kinabukasan kaagad kahit pinipigilan niya pa ako. Lumayas ako. Nabahala nga si Tialon kasi nga baka ipagsabi ko daw yon. Sabi ko naman ay hindi ko gagawin. Ang dahilan naman kasi kung bakit ako umalis. Natatakot ako dahil parang ginagawa na ako ng Tiyo na tagapanood sa mga ginagawa niya. Nang makarating ako sa bahay, sinabi ko ito kay tatay. Sinabi niya naman sa akin na mabuti daw yung nalaman ko yung totoo. Dapat ay maunawaan ko mano dahil kultura na ito ng angkan namin noon. Isang araw, kinausap ako ni tatay. Nagkakasakit daw si Tiyo. At kapag may nangyari dito, posible ko ba daw tanggapin ang binhi nun? Umiling ako at sinabi kong sa iba na lang na may iba namang kaming kaanak nun. Bakit ako pa yung naging tanungan ng tatay na parang ako yung tagahalili? Pero sinabi ng tatay na ako umano ang gusto ng Tiyo nun. Talagang ipinagdasal ko noon na gumaling siya sa kanyang sakit. Baka kasi ipasa sa akin ang bininang aswang ng hindi ko alam. Mabuti na lang at gumaling naman ang Tiyo. Kaya gumana ang loob ko noon. Ang sakit niya noon ay komplikasyon sa kidney. Nakapagtataka no, nagkakaroon din sila ng sakit na parang sa tao. Hanggang ngayon, buhay pa si Tiyo, Sir Seth. Napapabisita pa rin naman ako doon sa bahay nila Lola pero hindi na ako tumatambay ng matagal. Baka takutin lang ako. Tsaka malay ko ba kung malapit na mamatay yun. Tapos ipasa na lamang sa akin bigla ng pasekreto yung binhi, diba? Ang ipinagdadasal ko lamang noon ay humaba ang buhay niya. Yung tipong hanggang sa tumanda na rin ako. Yung tipong alam ko sa sarili ko na hindi talaga mapupunta sa akin ang binhi ng isang pusaw. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.